Sus, ito oh. Huhuhu. Mayong adlaw mga bay, this is your Bisdak sa Luzon signing in again mga bay. Right now mga bay, padulong ta sa Lubo. Mag-off-road kami mga bay ni Sir Raymond. So ang ruta namin mga bay is from Lubo going to Nagtuktok. Pero ang labas namin will be in San Juan. Dalawa yan mga bay, ang labas mo San Juan, then pwede ka rin lumabas ng Taysan. Parang dito na yon banda no. Paakyat na eh. Ito sir. Para ito ngayon. Pero usually talaga mga bay, sa mga off-road, it is very advisable na tatayo ka because, well, number one yan mga bay, yung center of gravity ng bike mo, nilipat mo doon sa baba, sa foot peg mo. So pag nandyan kasi ang center of gravity ng bike mo mga bay, medyo stable ang bike mo kumpara sa nakaupo ka. Ang center of gravity mo nasa upuan mo, while kung nakatayo ka, nasa foot peg na ngayon ang weight po mga bay. So nandun yung center of gravity ng bike mo, wherein closer to the ground, so therefore maganda ang stability ng bike. Pag medyo malayo to the ground kasi mga bay, kunting lean mo, medyo kailangan mo ng mabilis-bilis na momentum for that, parang hindi ma-pull down ang bike mo mga bay. Kumbaga, kung nasa mababa ang center of gravity ng bike, hindi ganun kabilis na momentum ang kailangan mo kasi stable na nga siya. Kumpara sa nasa taas ang center of gravity ng bike mo mga bay, so kung kunting lean mo niyan, kailangan mo na medyo mabilis na momentum to against the downward force caused by the gravity mga bay. So applicable pa rin ang physics dito sa pagbabike mga bay. Yun lang. Saan to dito sir? Kakaliwa tayo. So going back mga bay doon sa sitting and standing position off-road mga bay. So as mentioned, pag standing position ka mga bay, it is very stable, especially pag may mga konting obstacles mga bay, because ang tuhod mo mga bay, nag-serve siya as second na suspension mga bay. So maka-play ka din ang katawan mo. So hindi siya mag-against the bike. Unlike kung nakaupo ka mga bay, by the time i-absorb sa shock or sa suspension ang obstacles mga bay, pagbalik niyan, yung dumping niya mga bay at saka yung rebound, parang ang nangyari mga bay, para itulak ang puwit mo. So of course, pag nagalaw ang body mo mga bay, hindi siya ganun ka-stable. Unlike kung hindi magalaw, kunting galaw lang sa body mo, definitely stable ang pag-maneuver mo sa motor mga bay. Kaya some of the riders, either dirt bike or adventure bike, mas pipiliin na nakatayo. But of course, depende din naman yan sa kung saan ka komportable mga bay. Kasi kung komportable ka nga nakaupo, then of course, by all means, upo ka. Kasi aside sa mabagal na naman ang takbo sa off-road mga bay, mainit yan. So kung naka-adventure bike ka, nakagaya nito, mayroong windshield sa harap, hindi ka matamaan ng hangin. So better na nakatayo, parang matamaan ka ng hangin. Walang river. Di ba yung nakaraan kayo sa inyo, ang haba nun?
Di nilagyan nila ng ano. Nilagyan nila ng harang. Parang nagkaroon sila ng dam. Kaya pala maano. Diretso tayo, diretso. May labasan doon sa unahan. Meron din naman dito. Dito kami dumaan ng karaan eh. Going back mga bay, doon sa sitting and standing position off-road mga bay. So mayroon of course, mayroon yang tamang posisyon sa pagtayo mga bay. Hindi dapat siya naka-squat. Yung tuhod mo kunting naka-forward, ipitangki ang tawag nila. Then yung puwit mo dapat naka-parallel sa footpeg. Ayan, kakaliwa. Kaliwa. Oh, kanan ba? Kumanan ba kayo dito? So iba talaga yung dinaanan namin. Kasi kumaliwa kami dyan eh. Papuntang San Nicolas yung sa inyo. So matter also mga bay, of course kung nasa off-road ka using big bike or any bike na pang off-road mga bay. One factor nga mag-matter also mga bay is ang gulong. Dapat aggressive sa off-road ang gulong na gamit mo. So it's either 50-50 or even higher yung aggressiveness sa off-road. But kaso lang, kung ang gulong na pang off-road mga bay, high aggressive sa off-road, pag dito mo gamitin sa road, medyo mayroon siyang kunting kiliti mga bay sa mga curbs. Kaya alalay ka lang talaga dapat sa mga curbs. Kasi hindi siya designed for road. But sa off-road mga bay ay grabe yun, grabing kapit nun. Though ang gamit ko ngayon na tire mga bay is only STR. Hindi siya ganun ka-aggressive sa off-road. It's 80 road, 20% off-road. So ganun lang siya. Sometimes kung maputik mga bay, talagang challenge ang bike sa maputik na area. Kasi dumidikit na lang ang putik sa gulong mga bay. So parang wala ka nang, parang upaw na ang gulong mo. Kaya medyo challenge pag mga ganyan, or even sa sand, sa mga floating na mga stone. Mahirap ang hindi ganun ka-aggressive sa off-road. So we'll proceed na sa off-road mga bay. Nasa unahan, start na yung off-road. Nagpalamig lang kami dito sa tindahan mga bay. Refreshment lang bago papasok sa off-road na area mga bay. So i-start na to dito ng off-road mga bay. And here we go! So tama din naman mga bay, kung this one is basa or naulan, medyo challenge tong lugar na to mga bay. So usual mga bay, nasa second gear lang ako. Kasi at least ang second gear hindi ganun ka-aggressive. Lagyan ko ng clutch, lagyan ko ng momentum. Yan, pwede to. So maintain lang ang momentum, no clutch. Pwede ka mag-brake kung masyadong mabilis. Pero apply lang ng very gentle. Maybe 10 to 20% lang ng brake mo enough lang na parang ma-control mo ang motor kung saan man siya pamunta, na magkaroon din siya ng enough
na momento mga bay. So ito nga mga bay, itong lupa na to, medyo mahirap to pagbasa. Ito medyo okay to dito, but yung nandun mga bay sa likod, medyo challenge yun. Tumba-tumba ka dun. Kasi mag-i-slide na. Kasi parang upaw na yung gulong mo bali nun mga bay. Then lean backward pag ganito mga bay. Ipit tangki, tukod sa tangki, and huwag mo lang pawalan na mamatay ang bike mga bay. So marinig mo naman yan. So medyo mahaba-haba to na trail, because ang pumasok kami sa Lubo, labas namin will be San Juan, so cross country. Ito yung may mga rats, meron mga bato na super parang sakit pakinggan mga bay, dahil nga malalaki. Ito yung portion mga bay na kailangan mong mag-alalay. Kasi bigla siyang blusok, bigla siyang kaliwa. So kailangan mo i-control ang bike mo. Sobrang bilis mo rin, hindi mo makontrol yon. So pwede kang itapon sa gilid nun. Pag sobrang bagal naman, pwede kang mapatayan. So itong klase mga bay, kung basa to mga bay, nako, ang hirap nito mga bay. Okay lang to ngayon dahil tuyo. Sus, ito pag ito mga bay, madaanan mo to na putik mga bay, sigurado ka dito mga bay. Medyo maganda lang to ngayon dahil tuyo. Pero kung putik yun, nako. Ayan mga bay, pag mga ganito very controlled ka. Huwag lang masyadong mapatayan kasi bubuluso ka mga bay. Kung bitawan mo rin ang brake mo didiretso, kahit naka primera na ako mga bay, nag-alalay lang ako sa brake. Kasi kung hayaan mo rin ang primera, engine brake ka lang, mabilis pa rin ang takbo mo nun. So hindi mo pa rin makontrol ang motor. So alalay sa front brake, alalay din sa rear brake kung kailangan, but usually ang ginagamit ko ngayon front brake lang mga bay. Ngayon ito, hindi mo alam anong nasa front. Yan o. Yan o. Yan o. So kung yan o. So pababa na to. Kung napansin nyo kanina mga bay, palagi tayong akyat. Ngayon naman pababa, pero it's good na lang mga boy talaga.
na hindi maulan dito. It's good. Ito mga bayo, so bulusok ka rin dito na open. So transition ka sa likod mga bay, then alalay lang sa brake, parang control mo lang yung takbo mo na enough na may momentum ka, hindi ka rin mapatayan ng makina. Unless mga bay, kung very expert ka na, berit-beritin mo to dito, there's no problem. But first time natin nakadaan dito, then hindi naman tayo expert mga bay. We just love the adventure, but hindi tayo expert. So hindi tayo magpa-pretend mga bay na dire-diretsohin natin to dito na walang problema, di ba? But enjoy, kumbaga mga bay, enjoy. Dapat i-enjoy natin. Now I understand mga bay, nung pinasok nila yung daan na yon before, pumasok sila mga around 3-4 PM, nakalabas sila ng 8. So ganun kahirap yung that time na pinasok nila, because medyo madulas yun dahil basa. It's good lang ngayon mga bay na summer, or going to summer, El Nino pa, so matagal-tagal na siguro na hindi na umulan dito, so wala siyang basa, kaya medyo okay. Pero yung mga pababa doon mga bay na nasa sagingan, kung basa yun, I don't know kung ilang beses ka matumba doon, mag-slides doon. So ang gagawin mo doon is wala, alalay ka, baba pa. Walang magaling doon mga bay. I don't believe na may magpabirit-birit doon kanina sa kagaya ng ginawa natin. I don't believe na meron, unless ganon ka naka-pro. Pero kung ano lang tayo, AB lang tayo mga bay, always beginner, walang mangyari sa atin doon kung mabasa yun. So baba pa mo talaga doon, and of course kailangan mo yung gulong doon mga bay, is yung pangdigmaan na gulong, hindi yung kagaya ng gamit natin ngayon mga bay, it's only STR, so hindi pwede yun doon. Ubos ang lakas mo doon mga bay. Bakit maubos? Dahil palagi kang tumba, so di ba, mangyari sa'yo, buhat ka rin ng buhat, ubos lakas mo nun. Alright, that's our half day off-roading adventure mga bay. And don't forget LSS mga bay. Thank you for watching.